Hello po. Hi guys, kasi may pinapanood namin yung vlog na yung isang araw na pumasok ako sa school at saka may mga comment din na yung pagsasalita ko daw ay parang mabilis daw. Like example, for me, the social influence, blah 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 blah. Kasi ganyan talaga ako magbasa mga kabayan. So ngayon tuturuan po natin kung paano mag-slow reading. Okay. So, institutional vision, mission, goals and objectives. So, for vision, St. Louis Ann Colleges of San Pedro, Laguna, and corporations envisions itself as the providers of quality educations among the youth that would augment the need for a better life through excellent community services. Oh, ako nga. it's your turn. It's my turn. Institutional vision, mission, Wag kang gumagalaw. Serious, oh. Okay. Institutional vision, mission, goals, and objectives. Vision. St. Louis Ann Colleges of San Pedro, Laguna, Incorporated envisions itself as a provider of quality education among the youth that would augment the need for a better life through excellent community services. So parang kapag dahan-dahan lang ba parang maintindihan? Oo, maintindihan ka kasi future di ba? Future teacher ka. Oh, di ba? Dahan-dahan lang dahan-dahan para pag halimbawa nakatayo ka na sa unahan, pag magtuturo ka na, maintindihan ng mga magiging estudyante mo, your future students. So for mission, to be known as a provider of excellent quality education with an academic environment that will lead the youth to become a productive individual and useful citizens. So dito na tayo makabayan sa mission. Mission, to be known as the provider of excellent quality education with an academic environment that will lead the youth to become productive, individual, and useful citizen. Oh, basahin mo yan. Goals. Goals. The foregoing mission and vision shall be pursued with the following trusts. Number 1, first, quality and excellence. Number 2, relevance and responsiveness. Number 3, equity and access. Number 4, efficiency and effectiveness. So, ganyan pala. Yes, gano'n. Dahan-dahan pala pagbasa. Dahan-dahan. Ito naman. Part 2. Kasi, ikaw magaling ka sa ulo pero ang bilis mo Magbasahin mo nga to. Saan? Yan. Ito. Number 2. Number 2 na. Number 2. Registrar's Office. Registrar's Office. This office provides information on school transfer and graduation. Issuance yan? Yes. Issuance of transcript of records, certificates, and diplomas. Clearance and certification pertaining to academic records. Handles, dropping, changing of subjects, evaluates graduating students. Graduating students. Graduating students. Graduating students. Graduating students, releasing grades of students, and issuing transcript of records, diploma, and honorable dismissal. Number 3, guidance counseling office. This office offers individual group counseling to individuals with problems and those who want to undergo self-clarifications and this group guidance session.
To promote harmonious relationship within the campus, follow up on student cases by means of individual counseling, home visitation and consultation, and dialogue with the parents, guardians, and conduct retreats and recollection of graduating students for the purpose of spiritual and personal enhancement, unity, and thanksgiving, which is non-sectarian and nature to avoid religious conflict. Number 4. On-the-job training and employment assistance office. This office provides local and international on-the-job training, internship, and tie-ups for all graduating students. The on-the-job training officer, the college dean, and department heads under the service for students. Number 5. Health services. Medical services are provided for the on and offing during school days. This service covers the following. Letter A. Physical check-up, medical examination. Letter B. Free medical consultation. Letter C. Promoting health education, including hygiene, safety, and accident prevention. Letter D. Provided regular lectures and seminars based on the DOH calendar. Letter E. Establish comprehensive health programs for the students, faculty, and staff. Oh, try mo nga basahin, try mo nga ulit sa uluhin yung yung mission and vision nyo nung last vlog nyo ni Brad TV. Pero mabagal, hindi yung mabilis. Kaya yun. Oh, sige nga, try. For the mission, vision, and core values. Mission, we dream of a Filipinos who passionately love their country and whose values and competences enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building a nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve stakeholders. Vision, to protect and promote the rights of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn on a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teacher facilitates and learning student. Teacher facilitates and learning student. Okay, ulit ito. Vision to protect and promote the rights of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn as a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teacher facilitates the learning and constantly nurture and enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Core values: makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Alin mas maganda? Yung mabilis o yung mabagal na pagsasalita? Para sa akin yung mas mabagal. Kasi parang kapag dahan-dahanan mo lang, parang maintindihan mo talaga. Yung parang dahil din na direct yung parang nagmamadali ka. Parang yung ibang words, parang malimutan mo. Yes, pati pag nagmamadali ka, yung ibang mga nakikinig sa iyo, hindi makaintindi. Yes,
hindi maiintindihan yung mga words, yung bawat words na sinasabi mo. Para ka lang nag-rap. Yes. Ganun, di ba? Kasi actually mabilis talaga ako like to protect and promote the rights of every Filipino to quality, equitable, culture-based and complete basic education where students learn as Afghanian, mabilis talaga ako. But na-realize ko na like for me in social influence and learning, so as a teacher, as a BSc Filipino major, para maintindihan yung mga mga student, yung pagbasa mo or pag-reading mo, parang slow lang. Para maintindihan talaga ng mga kung may makinig sa'yo. So, tapos parang maayos din yung pagsasalita mo para hindi ka, kasi kapag magmamadali ka, parang tumataranta ka na, parang kinakabahan ka na. Ganyan talaga ako. Normal yan. Ganyan din ako nung first year college ako. Nahiya talaga ako. Kasi po ako po ay nakapagtapos din po ako ng pag-aaral. Yes, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Teacher din po yung kinuha ko, major in Filipino po. So, sabi ko nga kay Jeff, kapag halimbawa meron siyang hindi alam o unfamiliar, sabi ko sabihin niya lang kung kailangan niyang tulong, tutulungan ko naman siya. Wala namang problema yun. Kaya gumawa ako ng essay. Gumawa ko ng essay mga kababayan, tapos pinabasa ko pa sa kanya kung correct ba ito. Gagayad ko po siya. Siya yung reviewer. Tuturuan po natin siya. Halimbawa kung paano humarap sa estudyante. Alam mo ba, Jeff, mahihayin talaga ako. Mahihayin akong humarap sa students. Actually, nung 4th year college na ako during OJT namin, first day pa lang kabado na ako. Oo, normal naman kabahan. Sabi ko, paano ba to? Paano ko ba kakayanin to? Ako nga eh. Kasi, buti ka, magaling kang di ba? Magaling kang humarap sa maraming tao kasi nasanay ka. O kasi hindi, kasi as in mahiyain talaga ako. Pero, Jeff, unexpected naging best in demo ako. Namin, JT. Sabi, hindi ko na-expected yun. Kaya, pag halimbawa, may kapag JT mo din, tutulungan din kita. O kahit na basta, pag hindi mo alam, tulungan kita. Thank you. Sumano kasi lang naman kasi like itong easy ginawa ko. So after po namin long weekend. Long weekend. Then ngayon wala siyang pasok kasi masama yung panahon. Gumawa na naman siya ng sobrang sipag. Essay. Sobrang sipag. Pero dapat meron kang time sa sarili mo, time na yung makapagpahinga ka, huwag mo masyadong i-focus lahat ng oras mo sa pag-aaral. Ate, gusto ko yung magpahinga ako yung lahat tapos na, like assignment tapos na. Tapos, wala na akong ibang isipin kasi, alam ko ba, malapit na yung examination ko. O, pag sa exam mo naman, pag malapit na yung examination mo, adi magre-review tayo yung dalawa. Mag-review tayo, gagawa tayo ng reviewer mo, basahin natin. Tapos, hindi pa ako napagsimula pag-study ng mathematics. Hindi pa ako napagsimula. Tapos sinuna ko pa lang yung dito pa nun sa part pa ito sa mga social influence and personality development. Kasi inabangon ko talaga yung living ay yung era information technology. Wala pa kaming hindi pa yun na-discuss. Kaya mag-focus man ako. Kaya gusto ko magpahingan yung wala na. Siguro magpahinga ako, siguro magkabayan yung magbakasyon ako sa tagal pa yun. Makakapagbakasyon ka naman kapag makakauwi ka naman sa Davao kapag bakasyon nyo na. Katulad nila Maylin, di ba? Kapag bakasyon nila.
pinapawis sila ni Daddy Pool dun sa ano. Sana makapagbakasyon din ako. Yes. Kaya naman eh, sobrang, ano talaga ito kabayan. So, sa totoo lang talaga, kaya ko lang po ito. Kaya ko ito, ano. So, kasi, like sa mga, kasi, hindi pa nga ako. Yung mga kabayan, so, mahiya pa talaga ako mag-hands up, mag-answer. Mahiya pa talaga ako. So, alam ko na talaga yung mga answer, like, ganyan, mga mahiya pa talaga. Pag alam mo, sayang yung mga recitation, sayang mga points, kaya dito na lang ako babawi sa essay, sa examination. Hindi, pag alam mo, mag-ano ka lang kamay, huwag ka mahihiya. Hindi ka naman nila pagkatawanan in case na mali yung sagot. Pag hindi mo alam, mag-ask ka sa kay teacher mo. Sayang. Diba? Okay, baguhin ko na, hindi na talaga ako. Wag ganon. Hindi na ako magpahiya pa. Sayang recitation. Sayang yung mga effort, yung mga points na ganyan oras. Kasi, di ba, maaga ka nag-study. Kung alam ko, gumigising ka ng madaling araw para magbasa. Di ba? Alam mo ka ba, yan ang dinidiscuss namin ng mga life social influence. Ano ko na talaga yung dinidiscuss ng mga teacher, alam ko na. O, kaya nga. Kasi nag-andance na ako, kaya habang nag-discuss si teacher, nag-take note yung mga kasama ko. Ako, mayroon akong take note, mayroon akong sinulat. Kaya kapag tinatanong ako, mayroon akong sagot. Kasi nag-advance talaga ako. Kaya lang mga kabayan, sumahiya pa talaga ako. Sa una lang yan. Ay! Sa una lang yan. Sayang. Pero, bukas, pagka tinanong ka nila, pag tinanong ka ni teacher o ng-prof mo, huwag ka mahihiya magtaas ng kamay. Pagka, hindi ka naman nila pagtatawanan kapag pag halimbawa, sayang yung mga point. So, dito na lang ako babawi sa mga essay. Mayroon ako ginawa namin ni Sir Romel. Kala ko may reporting kayo. Nice, okay na ba yun? Okay na po. Okay na po. Ginawa na ng sabi ko na kayo na lang magsulat dito tapos hindi kayo gumawa ng PowerPoint. Hindi po. Walang TV. Wala. Walang TV yung saksakan. Adi na lang Manila paper. Manila paper na lang. Hindi yung parang cartolina. Yung parang long band paper. Pinag-ano nyo na lang, pinagsama-sama nyo. Opo. Pwede naman yung cartolina, Manila paper. Pwede rin yung sa type, lang, i-print lang. Ay, pagka sa print. Matagal. Kasi hindi sa matagal. Kasi maksaya yun. Tapos, halimbawa, mahaba pa din yung reporting nyo. Mahaba talaga. Visual. Wala kaming TV. Tapos maganda sana nga kung may may TV para nyo na lang din yung laptop nyo. Gawa na lang ng PowerPoint. Sayang may TV para na. Kapag mag-report, doon na lang Kasi like sa mga, alam mo kabayan, sa marunong talaga ako mag-report. So, alam mo yung mga report, excited na talaga ako mag-report, excited na talaga. Kasi, di ba future educator ka? More on reports talaga yan. Sasanayin talaga kayong humarap. Kapag umarap lang talaga mo kabayan, kaya ko yan. Kapag sa mga report. Halimbawa, magtuturo ka, kailangan eye-to-eye contact. Yan, yung first. Kaya pala kinakabahan yata ako kasi tumitingin ako sa kasama ko, ganyan. Kaya kinakabahan ako. Huwag ka mag-focus sa isang halimbawa sa isang students. Kaya pala, so dapat kapag tumatayo kayong parang mag-eye to eye contact ka, para hindi ka kinakabahan. Kaya pala kinakabahan ako makabahan. So mayroon ako mga kasama na sobrang makulit talaga. Kaya hindi ako makapag-focus kasi kinakabahan ako. Normal naman yan. Kasi sino na makakakinakabahan ka. Pero lang. Sanay-sanay lang din. Pagka bago ka pa lang naman. Okay. So ayusin natin ito. Pagdating naman ng 4th year mo, yung bihasa ka na. Bihasa? Oo. Hindi ka na matatakot. Sanay ka na. Marap. Kaya may nagtatanong sa akin dun sa school. Sabi nga, huwag ka na lang mag-upo sa akin. Kasi kahit bata at matanda, nag-uupo talaga ako. Oo. Kasi yan, nalimutan ang salitang po at opo. Kasi yan ang di ba, nung una, kasi
sinabihan niyo ako mga kabayan na dapat Jeff, kapag nandito sa school, palagi kang magpo at upo. Yan ginagawa ko. Kahit bata mga kabayan, nag-upo talaga ako at matanda, nag-upo talaga ako. Kaya may nagtanong, wag ka na lang mag-upo sa akin. Sabi ko, sabi ko nga, pre, sa akin, kasi galing ako Mindanao, tapos, hindi pa ako masyado maka-adapt dito sa Maynila, kaya kahit bata or matanda, nag-upo talaga ako. Kasi yan ang sinasabi ni Lola na, gumagalang. Yes, gumalang. Gumalang like sa mga bata, sa mga like parang respeto. Kaya mga kabayan, thank you. And then shout out po sa lahat na followers namin. So like si ate, thank you din ate sa turong sa akin. And then especially to all viewers, all followers namin. So I think na continue po yung pagpanood namin. Tapos, salamat po sa pag-subscribe, salamat po sa pag-follow, sa lahat ng mga videos namin. And then, please po na paki-like po and share po and subscribe po. And then, shout out po sa, lalo na kay Daddy Paul, so shout out po sa Daddy Paul na ito yung gumawa ko ng assignment, tapos ayusin ko yung pag-aral ko, at hindi ko yun sasayangin sa mga like opportunity, hindi ko po yung sasayangan yan, kasi maraming nangarap talaga mga kabayan na ganito ang mga situation nyo. So surte ako mga kabayan, surte lang po mga kabayan, blessings po galing sa Panginoon na I'm not expected, I'm here na bakit andito ako ngayon. So, kaya salamat po sa Daddy Paul, especially po kay Kuya Peter, Peking Pumbay, and then si Madam Yula, and then si Kuya Ralph, lahat ng mga Pugong Biyahero team, and then especially, of course, sa mga sponsor ko po, like si Tita Jasmine, salamat po sa tulong mo sa akin, like sa mga laptop. Maraming salamat po sa pagbigay mo sa akin. Malaking halaga at malaking tulong po sa akin sa aking pag-aaral. So, dahil po sa yung laptop, marami akong natutunan at lagi akong advance sa pag-study at lagi akong advance po sa pag-study sa coming examination. So, salamat sa iyo, Tita Jasmine. And then si Tita Davy Ubata. So, thank you po, Tita Davy Ubata, sa pag-support sa akin. And then sana masaya kayo din, masaya din ako, masaya kayo din sa lahat ng panood po. And then lalo pa po kay DJ Vinchor, and then si PB, si Tito PB Onjay, si Mami PB, and then si Tito Herns, at saka at saka Nanay Needs, sa mga Tismaris. And then shout out po sa taga Abra. So shout out po sa inyong lahat dyan sa taga Abra, and then sa taga Cavite. So yan lang po mga kabayan. So that's all. Thank you. And I love you all, and bye.